Hi, good morning. Doc ABS again. Ito yung dati natin logo yan. Good morning. Happy New Year, Merry Christmas. So, recap lang natin yung last video ko kasi last video ko is nagmamadali yung kliyente natin. So, nahiya naman siya mag-comply sa issue ng NMAX niya. Pero goods naman, maayos naman. So, ito another client ulit natin is ang issue naman nito, ginagamit niya pang trabaho. Ang alam ko ano Shopee delivery. So yan. Ang nangyari dito, nagamoy sunog yung socket ng ABS. Yan. Nagamoy socket. Tapos, ang nangyari is na lobat. So hindi to maandar. So ito yung battery niya before. Ito yung battery niya. Tapos na lobat. So ang kala niya battery yung problema. Kaya bumili siya ng another na battery. Ito, bago na yan. Problema is umuugong ng kusa yung ABS niya kahit naka-off na. So yun ang kapag may issue kasi tayo sa ABS, usual kahit naka-off yung ano natin, yung tawag dito, switch ignition, mapabiwan, mapabito, lahat na yan may power supply pa rin na pumapasok dito. Buhay pa rin siya kahit naka-off. So usual kapag may leakage yung ABS nyo or may problema, dapat pinapacheck na kaya na para maiwasan yung mga ganitong senaryo. Tapos kapag may issue na yung ABS nyo, again, patanggal yung mga fuse. Kaya kita yung muna nakakabit. Sa mga fuse ng B1, mas okay kasi may guide naman yun kung paano nyo tatanggalin yung fuse. Ano naman siya, kung saan nakalagay yung mga ABS fuse. Tatlo yun. Isang 30 ampere, yun. Basta tatlo yun, may nakalagay doon. Mahirap kung explain ko lang. Pick up lang tayo. Tapos, eto na. Ang issue na ito, so hindi na siya umandar kasi nalobat. Ba't nalobat? Kasi nga umuugong ng kusa yung ABS motor. Ayan. Ngayon, ba't umuugong? Yun pala, ABS niya sunog. Okay? So, ang nangyari dito, napabayaan niya na lang sa bahay nila. So, may iba siyang motor kaya wala si client dito. So, papakita ko na lang yung ano niya para tiwala kasi siya na iniwan sa akin yung motor. So, ito na. Ito boss, ang preventive, bakit nasisira to, usual talagang nakita niyo naman. Wear and tear, ibig sabihin na wear and tear, ginagamit mo, nasisira. So, eto kasi ang ibang dahilan natin. Usual ako kasi yung, mamalaki ko talaga na ako yung nauna kasi that time, ang sakit ng ulo ko. Puro kasa lang tayo nagpapagawa. So, kung ano yung sabihin ng kasang palitan, kaya palitan natin. Lahat halos na palitan sa motor ko pero wala nagawa. Nangyari, ibig sabihin gastos, malala, pero wala nangyayari. So, nag-post ako nun sa Facebook. So, ang una kong tinulong sa mga client natin na ang pag-check ng ABS para malaman agad, madali lang. So, yun yung ano ko, maintenance. So, doon tayo nagsimula nun. So, nag-home service ako nun dati. So, balikan tayo. So, ito, nasisira to. Daily use. Yan. Ginagamit mo, masisira. Ang odo na neto is 30 plus. 35, 40, ganun. O, yan. So, di mo talaga siya maiwasan, lalo na kung pinagagamit mo siya araw-araw. Kasi, yung mga private use nga, nasisira. So, ano pa kaya yung mga ginagamit natin? So, sa mga payo ko lang, hindi ito, dati kasi ang declare ko dito, ba't nasisira? Dahil sa pagpalit natin ng mga brake pad, hindi tamang proper. Pwede naman yun, pero napansin ko ngayon talagang wear and tear kung paano mo siya gamitin. Bakit ko nasabi? May pruweba ka ba na hindi sa pagpalit ng brake pad? Meron boss. Kasi noong that time na nag-service kami sa Montalban, kasama ko pa yung colleague ko. Tataka kami, 5,000 odo lang yung motor niya. First owner siya, 5,000. So, hindi ako naniniwala na sira yung ABS niya. Kasi halos wala pa nagagalaw.
So, di pa rin. In-scan ko. Doon ko nakita. So, may error siya. 33. Sa mga error 33, ito usual na sisira sa 33. Kaya kung gusto nyo matuto maggawa ng ABS, ito muna ang unang yung pag-aralan buuin. Yan. Kasi ito, may armature, may ano to, may ang tawag dun, armature, carbon brush. Yung carbon brush na ito sobrang liit. Yan. Tapos ito, yung mga bearing yan, kung gusto nyo bumili, sa mga bearing center meron yan. Alam ko ito 100, ito 50 or 60, yung malaki. Yan. Yan, pag-aralan nyo na lang kung paano nyo. Siyempre, hindi ako pagbibigay na paano ginagawa. Tip ko lang sa inyo, sa mga error 33, pa-scan kayo. Usual ang scan naman, dati sa akin may bayad kasi syempre alam nyo naman ang mahal ang scanner, lalo na MST 500 sa cost. So hindi ko talaga siya bibigay ng libre. Kaya sana maintindihan. Pero ngayon, bawing-bawi naman so marami naman na tayo na experience. So halos pre-check-up na lang. Yeah. Pero usual ito ang nasisira sa ABS error 33, ito yun. Kaya kung makapag-provide kayo nito, magagawa nyo, makakalikot nyo, ito lang usual. Pero titingnan nyo pa rin yung condition ng loob, kasi ito, yan, tumagas na yung loob, papunta, wala na may ibang papasukan yan kundi sa loob. Yan, pa yung butas. So ayun, kita nyo yung tagusan na yun. So wala ibang papasukan yung fluid. So ito, pang. So para maiwasan nyo tumabos, pag umilo ang ABS, pa-check nyo agad. Kahit kasi tanggalin nyo yung mga fuse niyan, so kung may leak talagang corrosion naman ang kalaban nyo. Alam niyo naman kung gaano kalakas ang brake fluid. So ito, tanong ulit natin, ano ba maganda, preventive o balik sa ABS? So yung iba kong kasing client, pinapaliwanag ko pero hindi nila na-adapt yun. So ang ginagawa ko, balik ABS pa rin. Ito. Kasi balik kung saan yung dati niyang original na tawag dito na function, dun pa rin. Pero ina-aware ko sila, boss, magmo-monitor ako dyan 3 months, balik ka, pero magli-labor kasi sa akin, kasi ang ano niyan, boss, syempre magbabaklas tayo, check upin ulit. So monitor natin kung may fluid, kasi ang inaagapan ko dyan yung mamaya pumasok yung brake fluid sa loob at ganito mangyari. So ang hirap na naman explain, boss, ba't nasunog? So, sa dami kasi hindi ko na halos alam kung sino yung mga na-explainan ko at yung mga ano. So far naman, yung mga na-explain ko sa kanila is eto talaga. Excuse. Ito. Ayan. Pinagdudugtong na natin yan. Check nyo na lang yung iba kong vlog na kung paano ko pinagdugtong to na hindi na dumadaan sa ABS module. So, kung gusto nyo magguga, again, raise nyo lang. Taga-ano na tayo. Taga-Deparo, Caloocan. Wish nyo DOHC WRKZ Barangay 168 Deparo, Caloocan. So pre-check up naman tayo. Meron naman tayong scanner o reset. Kung alam natin gagawin natin. Pero usual, kaya lang naman minsan nag-check engine. Si B2, Y-Connect, Aerox, check engine yan. Pero si B1, check engine lang yan kapag nawala na yung speedometer. Pinakamabait si B1 sa lahat. Kasi pag nagkaroon siya ng error, on the spot mawawala yung yung check engine nyo. Hindi katulad ni Aerox, ni B2, medyo maselan lalo na si Y-Connect. So preventive maintenance, usual, ang tawag ko sa mga bago, palagay tayo ng switch sa mga NMAX, B2 or B3. Yun nga lang, may side effect na minsan, nag-check engine, lalo na pag nalaman niya na wala yung yung ABS. So mag-check engine, pero may switch, on and off switch naman yun. So pag alam mo may ride ka, long ride, buhayin mo lang. So kapag dito lang naman, sitting right off lang siya. So bakit, ang tanong, balikan ko lang, bakit 5,000 odo, Montalban yun, 5,000 odo nasira na yung ABS. So hindi pa siya nagpapalit ng ng brake pad, 5,000 odo eh. Tapos hindi rin ako maniwala na sira na yung ABS ng taga Montalban. So 5,000 odo, first owner siya. So nung na-scan ko, error 32, yun nga ang issue. Tapos pinalitan ko. Ngayon, nakita ko naman yung area talagang lubak-lubak. Alam niyo naman sa Montalban. Kasi sa ABS, dapat laging sabay ang ikot ng gulong niyan. So kapag alam niyang lubak-lubak yung kahit hindi ka nagtitrigger, bumubomba yung ABS mo. So yun ang unang dahilan.
wear and tear, activate lagi si ABS. So kung si client na biswa natin before, kasi lubak-lubak naman talaga for safety, kung yun, hinugot niya yung 30 amperes na ABS motor, baka hindi naging naka-trigger. So, na ano pa yung lifespan ng ABS. So, yun lang sa mga B1 na hindi pa nagloloko or B2 sa B3 wala pa man eh. Mas okay tanggalin nyo yung 30 amperes kaso mas madaling tanggalin si B1 eh. 30 amperes nasa battery cover lang. May makikita kayong kulay puti na lagayan na 30 amperes ABS motor na nakalagay. So, gutin nyo lang yun sa B1. Okay na yun. Yun nga lang, nakailaw lang talaga yung panel ng ABS kasi matik yun, hindi kasi gumagana, hinugot mo yung fuse. So, mas okay yun. Ngayon, kapag may long ride kayo, balik mo lang. Yun lang. Asahan mo, boss, mas mataas ang lifespan niya kasi hindi lagi naka-trigger to. Ito. Ayan. Ngayon, si B2. Si B2, meron kasi yung B2.1 na walang Y-connect. Okay din yun, tanggalin na lang yung fuse na 30 amperes, nandito yun. Yan. Ngayon, hindi masyadong maselan, parang B1 din kasi hindi ganun kaano eh. Kumbaga kahit alam nyo nakailaw, so minsan hindi nag-indicate yung check engine. Pero si Y-Connect, na previous video ko, pag naka-off talaga yung ABS is naka-check engine. Pero once naman na inon mo ulit yung ABS, talagang gagana siya. So, paano? Boss, paano maglagay na switch? Hindi ko na rin masyadong iano dito. So, dito lang yan sa socket. Sa socket na to, boss, hanapin mo lang kung saan nakalinya yung pinakamadali nakalinya yung ABS sensor sa likod. Makikita nyo naman dito, andito naman yung linya niya. So, isa doon sa dalawang dalawang linya sa ABS sensor sa likod Yung isa cut off mo, then lagay ka switch. Kahit ordinary switch na on and off. Yun lang. Tapos itago mo lang dito. Usual dito lang tera. So, kaysa maningilok ko sa inyo. Or kung ayaw nyo naman na magputol ng wire dito, tanggalin nyo na lang to. Yung fuse. Kapag city driving lang kayo dito lang. Mas okay nakatanggal para hindi laging naka-activate yung ABS. So, sa mga naman, yun, tip ko lang yun Ngayon, sa mga sa mga gusto na hindi pa naglolo kayo mga ABS nyo, maintenance tayo every 15,000, punta lang kayo sa akin. Pull down natin ABS cleaning. So, kasama yung brake fluid sa akin, that for. So, ang labor sa akin is 1.6 para ma-check up agad natin yung ABS nyo kahit di pa naglolo ko. Then, ito na. Yung naman, ano pa ba? May kodigo Preventive, balik ABS. So, napaliwanag ko naman. So, yun naman, yung pagpalit natin ng brake pad, na ano ko naman kung paano gagawin. Ulitin ko ulit. Bago matulak tong piston, buksan mo muna to. Yan. Para pagbukas mo, tulak mo tong piston, tatapan yung fluid dito. So, hindi aangat yung pressure papuntang ABS. Yun ang pinaka-the best. So, pag natulak mo na, sarado mo na, kabit mo na yung brake pad. So, matik yun. Walang preno. So, bobombayin mo to. Yung fluid, bababa siya. So, pagbaba niya, matik magbabawas to. So, pag nagbawas, refill ka lang. May guide naman yun. So, yun ang pinaka-proper. Kahit sa sasakyan, ganun yung ginagawa. Lalo na pag ABS. Pero usual naman, mostly puro wear and tear ang cost ng pagkasira ng ABS. Huwag mong gamitin, hindi masisira. So, yun lang mga boys. Tapos, mga atis na rider. So, tanong ulit, boss, preventive is okay. Yun nga, sabi sa inyo, talagang nasa pagmamotor natin yung yung natin, safety natin. Kahit sabi mong ABS yan kung balahura ka naman lagi mo ni-trigger yung ABS kahit brand new yan, boss, talagang maglilik yan. Ngayon, boss, preventive, mas okay talaga preventive. Yun nga lang talagang tapos ito pa, pa ba paliwanag ko, and then
yun lang, mga boys, para bago man yung mag-end yung 2025 natin, nakapag-upload tayo ng konti. Then sa mga salamat sa tiwala. Then ano pa ba? Yun lang. So, salamat. At visit na lang kayo sa akin, Deparo again, FB page, Doc ABSN Max. So, makikita niyo yung logo ko na yan. Hindi ko lang alam mag-edit dito, kaya kung ano yung binidyo ko, yun lang yung i-upload ko. So, base nyo lang, DOHC, WORKZ, Barangay 168, Deparo, Caloocan. So, pre-check-up naman tayo. So, itong January, yung mga magpapagawa next year. So, may may konti tayong, syempre, pasasalamat sa inyo. Baka tayo, kung makakuha ko ng mas murang mga pyesa. So, i-wholesale natin sila, so bagsak presyo na tayo. Okay? Salamat mga bossing, sa tiwala at suporta. Salamat.